Actually mga ka-diary, yung binagay ko lang yung team na yan natin. So, ang gamit ko na layout yan is Canva sa Bible verse na yan. Kaya, marami ka rin mapagpipilian doon. Inumpisan ko kasi sa simbahan kasi naisip ko, kung saan mismo dinala si Jesus Christ noon nahuli siya. Kaya, inuna ko muna yung video ko sa simbahan para makatotohanan yung gagawin kong kasunod ng pag-uusig sa kanya sa simbahan, saan siya dinala, kung ano yung ginawa sa kanya after pinagpasapasahan siya na sa kay Pontius Pilate, ganyan. Kaya naisipan ko na unahin yung simbahan na i-feature, tsaka ko inano yung Passion of the Christ mga ka-diary, kasi para sunod-sunod yung storya na bubuuhin ko. Actually, screen recording lang yan lahat mga ka-diary yung ginawa ko dyan. Yung sounds, yung effects ng pagkakagupit kay Jesus, puros kinuha ko yan sa YouTube. Tapos in-screen recording ko lang. Kaya maganda yung tunog kasi yung screen recording ko is sobrang ganda rin ng screen recording ng cellphone ko. Kaya nga pag nag-screen recording kayo, tiyakin nyo na magandang quality yung masasagap na screen recording ng cellphone ninyo. Kaya ako nabuo yung konsepto na to dahil nga sa sinabi sa akin ni Ate Mayra na kung si Jesus naghihirap, tayo sandali lang tayo naghihirap, pero grabe na yung reklamo natin. Si Jesus hindi nagreklamo na siya hagupitin. Hindi siya nagreklamo nung siya pinahirapan. Kaya yun yung gusto ko ipin-out sa special natin na to. So yung Station of the Cross na yung mga ka-diary, yan yung sa iba't ibang dalawa lang kasi simbahan na napunta ko na may Station of the Cross. Kasi yung ibang simbahan mga ka-diary is wala talagang Station of the Cross na nakalagay sa simbahan nila. So sa dalawang simbahan na yan, pinagtagpi-tagpi ko na lang, tapos pinutol-putol ko, tapos kinompile ko na lang, tapos hanggang sa pinaikli ko para pumasok pa rin yung last part ng crucifixion ni Jesus Christ sa cross. Inumpisahan ko kasi hindi lang naman ako yung hindi lang naman kasi ako nagpunta doon na para mabisita iglesia. Nandun ako para magdasal, magnilay-nilay sa mga nagawa kong kasalanan sa kapwa ko. Yun naman yung objective ko, kaya ako nagbisita iglesia. At nakita ko nga yung Station of the Cross, kaya naisipan ko na gawin din itong concept sa theme natin na kung saan yung naisama ko na rin yung Station of the Cross na yan mga ka-diary. Syempre naisipan ko na after ng hirap ni Jesus na in-screen recording ko sa station ng Passion of the Christ, syempre to wrap up, inilighten ko naman sa mga photos yung ginawa ko para gumaan naman yung loob. So eto na mga ka-diary, ito yung isang ito yung sinabi sa akin ni Ate Mayra, huwag kayong tumigil. Yun yung madalas na sinasabi sa akin ni Ate Mayra. Kaya nga
naisipan ko rin na yung background music natin is medyo lively na, pero relate pa rin dun sa ano natin, sa first part ng story natin sa Holy Week. So bale yan yung parang wrap up ko ng pagbisita iglesia ko. Actually mas marami kasi ako nakuha mga pictures kaysa sa mga video. Mas priority ko kasi mga ka-diary yung video kaysa sa mas priority ko pala yung picture kaysa sa mga videos. Kaya ganyan na lang dumami yung picture na sa end of our video kasi ka-diary, gaya na sabi ko, yung huling quotation na yun o words na yun yung madalas na sinasabi sa akin ni Ate Myra, kaya naisipan ko rin na ilagay na lang doon dito sa special natin para makapag-encourage. Isipan ko kasi para ma-share din sa inyo yung madalas na sinasabi sa akin ni Ate Myra, na ang pananampalataya at pagtitiwala kay God. Pagka wala kang trust sa Kanya, wala kang faith sa Kanya. Yun yung madalas na binabanggit sa akin ni Ate Myra kapag pumupunta kami sa mga simbahan. Kaya sobrang sentimental sa akin yung mga napuntahan ko na mga simbahan, dahil dun niya ako minulat. At ito naman yung pangalawang madalas niyang banggitin sa akin. Hindi ko na nilagyan ng mga ka-diary kasi nga naisipan ko kasi na para hindi na magka-issue yung kung sino yung nagsalita, at least random na lang na kasi pinasa ko nga sa Sunflower Org. Ayaw ko kasi na mabigyan pang kulay kung sino nagbanggit niyan sa akin. Basta inilagay ko na lang kasi imposible naman na hindi rin naman nila mapapanood to balang araw eh. At least na-compile ko na maayos yung pagbibisita iglesia ko na iraos ko. Kahit after ng bisita iglesia is nagkasakit ako niyan mga ka-diary. Sobrang sipon, trangkaso, pero worth it naman kasi punong-puno ng aral yung pagbibisita iglesia ko. Mga ka-diary, natutunan ko dun yung mga eto pala mga ka-diary. Yan yung sa Chinese New Year ko, napanood niyo sa channel ko, yung Chinese New Year na yan yung huling namin. Yan yung huling punta namin sa simbahan magkasama. So ayun lang, yung the rest na yan is galing lahat kay Google, yan yung mga quotation Natapos na ako mga ka-diary mag-react sa ginawa ko na video sa ating Holy Week special. Isa lang masasabi ko mga ka-diary, sobrang nahirapan ako sa video na ito mga ka-diary, kasi post riding up ang nagpunta sa akin sa mga simbahan na pinuntahan ko. Pasok ko sa bawat simbahan na aking pinuntahan, walang init, pero pagpasok ko sa simbahan, lagi ako natutuyuan ng pawis mga ka-diary. Hindi naman ako tumatagal masyado sa bawat simbahan na aking pinupuntahan kasi sa bawat stopover ko sa kada simbahan mga ka-diary, ginagawa ko ay kung walang pagtitirik ng kandila sa mismo simbahan mga ka-diary, ginagawa ko, nagdadasal lang ako ng saglit at kumuha ng awan, tapos biyahe na ulit gamit ang motor mga ka-diary. Tapos lipat na naman sa isa simbahan mga ka-diary. Katrikan pa ng araw, kakatuyo lang ng pawis ko. Then biyahe na naman ako, syempre katrikan ng araw, basa na naman mga ka-diary ang aking likod ng pawis. Yung likod ko uli mga ka-diary, tumatagal lang naman ako sa isa simbahan mga ka-diary. Kung may naabutan akong mas, doon lang ako tumatagal mga ka-diary. At pag nagtirik ako ng kandila, doon lang ako tumatagal mga ka-diary. Doon mga ka-diary, tuyong-tuyo na ang pawis ko kasi tumatagal ako ng husto sa simbahan mga ka-diary, dahil doon sa ginawa ko na iyon. Kaya
Inangkaso ako mga kadari, kamuntikan pa nga malate upload yung special natin mga kadari dahil sobrang lala ng sipon ko mga kadari, at dumating sa point na need ko nang uminom ng gamot sa sipon ko na may pampatulog mga kadari. Yung side effect pa naman sa akin ng naturang gamot na iyon mga kadari ay ilang araw talaga akong tulog lang ng tulog, at pakiramdam ko na nang hihina yung aking katawan ko mga kadayari. Mabuti na nga lang mga kadayari, may mga nagawaan na ako na editing mga kadayari, at puros compare na lang na ako ng mga video ko kasi sa part ko mga kadayari naka-mindset na talaga ako sa akin na kailangan ko matapos ito ng Sabado, kasi para sa part ko mawala ng essence yung special natin ko, mai-upload ko ito ng Easter mismo, kasi nga ang topic natin ay mismo ang paghihirap ni Jesus sa cross. So kung ipapasok ko ito sa Easter parang hindi maganda, di ba mga kadayari? Kaya nga kahit medyo masama pa rin ang pakiramdam ko mga kadayari, sinikap ko pa rin na tapusin ang ating video natin up to the last minute mga kadayari. Sa part ko mga kadayari, yung karanasan ko sa pagbisita iglesia, mas napatunayan ko ang sinabi sa akin ni Ate Myra, yung tinatawag na pagtitiwala mo na kalapkip na pananampalataya mo kay God, kasi halos sa lahat ng bisita iglesia ko mga kadayari, lahat ng nakikita ko mga tao doon, nandoon ang pagtitiwala at faith nila kay God na balang araw ditinggin din ni God ang kanilang mga kahilingan nila sa Kanya. Doon papasok mga kadayari ang sinasabi ni Ate Myra na huwag tumigil sa pagdarasal dahil balang araw tutukunin din ni God ang ating mga panalangin sa Kanya. Sa 7 simbahan na aking napuntahan, halos nandun yung faith nila kay God, at yun ang aking naranasan sa aking bisita iglesia ko mga kadayari. So sana nagustuhan ninyo itong reaction video ko mga kadayari. Thank you for all your support sa aking munting channel mga kadayari.